Taga Mindoro ka pala. Tapos dito ka mag-OJT. Oo, tama ho kayo. Taga Mindoro nga ho ako at 5 AM pa nga lang ho, gising na ako. Hindi para maglaba, kundi para literal na tumawid sa dagat. At oo, tama ho ulit kayo. Mag-OJT nga pala ako sa Batangas. Pero bago nga ni ho ang lahat, sabi nila ang pag-OJT daw ay paghahanda sa real world. Paano kung sa real world wala kang kakilala? Tapos di mo pa alam kung saan ang CR ng iyong pag-OJT-han. So weird. Paano na? Siya, pinasok ko rin, di bahala na. Ari na nga ni ho, tuloy na natin ang kukwento. Birthday ko sa OJT, may nagtanong sa akin. Sabi niya, "Hoy te, taga saan ka?" Hindi sinagot ko po ng taga Mindoro po ako, ma'am. Tapos sabi niya, "Hala, ang layo te, ba't dito ka nag-OJT?" Ang sagot ko naman, ma'am, gusto ko po kasing patunayan na kahit malayo, kaya ko mapalapit sa pangarap ko. So weird. Di na culture shock siya. Sabi niya, "Ay, pumapanis ka talaga te." And ayun, binigyan na nila ako ng upuan sa office. And guess what? Na-culture shock din ako. Kasi alam mo na, hindi ako sanay sa elevator, hindi ako sanay sa malamig na aircon. Kasi nga dun sa amin, fresh ang hangin dahil butas-butas yung dingding namin. So weird. Pero sanay naman ako magsikap, sanay naman ako lumaban, at sanay din ako tumawa kahit pagod na. Alam nyo, hindi talaga madali ang lumayo sa kinagis ng mong lugar, lalo na kung hindi ka sanay sa iyong pupuntahan. So weird. Dahil iba-iba ang tao at iba-ibang kultura. Pero dahil baon mo ang iyong matinding pangarap at determination sa buhay. Kaya naman sa bawat araw-araw na lumilipas, ay unti-unti ka nang natututo. At na-adapt mo na ang kultura ng ibang lugar. Kaya naman, dahil inaantok na ako, di susunod ko na lang yung kwento yung iba. So weird.